Alam mo ba na pwede kang kumita o makaipon ng 53,000 o higit pa sa simpleng recipe na to? Oo, napakadaling gawin ito. Kahit di ka marunong magluto, magagawa mo yan. So, yung una nating nalagay dito, ayan, giniling na malagkit. Mas maganda yung ano na, yung nabibiling na karepak. Yun yung bibili yung mga giling na. Kasi para mas soft, oo, yung texture niya. Huwag yung ipapagiling pa lang sa palengke, ha? Tapos ito naman, giniling na bigas. Ganon din dapat. O, para mas smooth yung texture. Oo. Next naman natin, ito, ang nilagay ko rito, evaporated milk. Kung gusto mo namang mas tipid ka, pwede naman tubig. Usually talaga, ginagamit ko dito sa recipe na to, tubig. Oo, pero kasi, dahil bagong recipe to, so naisipan ko, ayan, lagyan natin ng mas malasang flavor. Na timpla. Ayan, condensed milk yun, naglagay lang akong konti. Tapos, konting asin. Yung condensed milk, optional lang yun. Kasi hindi ako naglagay ng asukal. So, naisip ko, condensed milk na lang ang ilagay. So, pwedeng condensed milk, pwedeng asukal ang ilagay mo. Kung anong meron ka dyan. Pagkatapos haluin, pwede na natin ilagay yung cheese. Kung mapansin yung cheese natin, super dami. Oo. Dinamayan ko kasi mahilig kami sa cheese dito sa bahay. Pero, bagay naman yung dami ng cheese sa dami ng mixture na ginawa natin sa recipe na to. Pero, syempre, dahil ito, for sharing yung recipe na to at mahilig tayo sa tansya-tansya, so, ayan. Depende sa dami ng cheese ang gusto mong ilagay. Pero kasi, yung mixture ko dito, nagbabase sa dami ng cheese at saka yung sa timpla. Hindi siya masyadong maregado eh. Ganyan na kahina yung apoy. Tapos, tansya-tansya lang din yung pagsalang dito. Huwag kang mag-alala, hindi ma-overcook naman yan. O, check mo lang. Para malaman kung luto na, pag hintay mo mga 30 minutes, tapos idot-dot mo yung kamay mo. O, kung tingin mo, hindi na lumulubog, pwede na yan. Oo. Kahit i-steam mo siya ng 1 oras, pwede. Tapos, ganyan lang. Mantika yung ginamit ko para, kasi malagkit kasi siya. Titikit sa scoop natin. So, ayan, kaya nag-ano ko ng mantika. Mga kalahating kutsara or 1 teaspoon, ganyan. Yung pang-scoop ang gagamitin nyo, ha? Oo, kung ganyan gusto nyo lang na bite size. Pero kung gusto nyo mas malaki-laki, pwede naman 1 kutsara ng scoop yung gamitin nyo. Okay? Yung lista ng recipe tsaka costing, kung gusto nyo malaman kung saan pwedeng itong makuha ang lista ng recipe natin. Ayan, bisitahin nyo lang yung YouTube channel natin. Foodie Par o kaya Halo Mix. Alin man doon, nandun lahat yung recipe nyan. So, para malaman nyo kung nasaan doon naman, di kayo maligaw. Pagka napuntahan nyo na yung parehas na video dito, doon, pindutin nyo lang yung description, ganun lang. Tapos makikita nyo na doon yung caption. Nandun yung standard recipe with costing na yon. Sa paper cups na ginamit ko dito, paper container, ayan, napakadali lang naman niya i-assemble. Kung mapansin nyo, ngayon ko lang ginamit yung gantong container kasi nag-iisip talaga ako ng iba-ibang container na pwede nyong magamit para magkana kayo ng idea. Syempre, minsan may mauumay din kayo kung puro yun at yun lang yung container na sinishare ko, diba? So, ito naisip ko. Ayan, itry nyo naman. Tapos, syempre, pinartneran na rin natin ng, ayan, mini fork. Plastic yan. Ang ganda niyan. Madalas ginagamit yan sa siomai o kaya sa ibang dessert. So, ito naisip ko dito. Try naman natin gamitin. Mura lang yung mga container niyan. Nasa piso. At saka ito naman nasa centavos lang yung presyo niyang yung mini fork plastic na yan. Masarap to. Hindi naman siya nakakangalinguyain. Madaling ibenta to, maniwala kayo. Ang sarap ng recipe na to. Simple lang siya. Hindi siya sobrang tamis. Graham Crush nga pala yung pinang-coating natin dito. Baka malimutan kong sabihin sa dami ng sinabi. Okay? Nasa YouTube channel yung lista na recipe tsaka costing, ha? Okay? Sige na, goodbye, good luck. Love you.